Sa bintana'y nakatungaw na sinag ng araw sa aking mukha. Sa dagat ay nais magpunta, magtampisaw kasama ang barkada. Mag-drive hanggang sa mabago, hahabulin ang araw ka sa pagbago. Okay. Grabe, uy. Ganda ng bahay, ah. Okay lang ba dun sa amo ng parents mo na sinama mo kami dito? Sa amo? Okay na okay sa amo yan. Naku, Mr. Sean! Kanina pa ka namin hinihintay. Mang Fernando? Correction! Fern, not Fernando. Ikaw ba naman? Ano ka ba naman, anak? Nahuli na pala ako sa balita. Oh, ay, ang gaganda na. Diyos ko pa! Kung ito nakikita ko, alam mo, anak, nakikita ko yung sarili ko sa iyo. Ganyan ako nung kabataan ko. Ganyan ang hugis ng mukha ko at ganyan ang hugis ko. Ay, Sorry guys, si Fern pala, head butler dito sa rest house namin ni Papa. Hello. Hi, kumusta? Oh, kumain na kayo. Oh, wait. Head butler ninyo? Rest house nyo? Oo! Ay, hindi ka naniniwala. Bahay niya to. Diyos ko, ang laki-laki ng bahay nila. Saka bata pa lang to, sa akin na lumaki. Ano nangyari yun? Pare, alam naming mahilig ka mag-joke. Pero pare, ibang klaseng prank na to. Ibang level na to eh. Bang Fern, siguro sabot ka ni Sean, no? Ako, tandang ko to. Magsisinungaling ako. Relax. Ang galing. In character, ha? Asan na yung mga camera? Anong camera? Oo nga. Camera. Pare, alam mo naman yan. Sabi, napakahirap na talaga magpakatotoo ngayon, no? Yan, bahay ko yan. Bahay ko rin yan. Naniniwala na ba ako talaga? Bahay talaga to. Naniniwala na ako. Sean! Pa. Mga kaibigan ko pala sa MacArthur Academy. Hello? O anak, mabuti naman naisipan pong umuwi. Totoo nga. Anak daw. Busy lang sa school pa. Nak, Sean, huwag ka na magpalusot. Marami akong mata at tenga sa Maka. Mayaman si Sean. Ng yaman. At talagang pina-invite ko kayo dahil aside from I want to meet all of you, para din mabilis ko makumbinsing umuwi itong anak ko. Etong si Sean, mas gusto pa sa Maka kesa samahan ng sarili niyang pamilya. Bird, dalhin mo na sila sa mga kwarto nila. Kids, feel at home. O, di ka na, tara na, dali na. Pumasok tayo dito, dali na. Let's go! O, di kayo naniniwala mayaman. Let's go! Sinabi ko mayaman. Yeah! Pa. Handa ko lang sila. Sige, welcome home na. Hello, Iha. Finally, na-convince ko na si Sean na umuwi. Pwede ka na pumunta dito. Excited na ako magkita kayo. Ash! Tagal naman eh. Tara na, sumunod ka na dito. Di pa ako ready na makita si Marco. Ay naku, wala naman ito si Marco eh. Tsaka, para makalimot ka rin kahit paano sa breakup niyo. Oo nga, ang ganda ng view. Oo nga, makatawa ka. Oh, ayan o. Oh, may pool pa. Sumunod ka na dito. Tara na. Let's go. Dali mo yung swimwear mong maganda. Pare, si Ash yung nasaktan pero ikaw nagmumukmuk yan. Talaga to. Tara na, halika na dito sa rest house ni Sean. Bro, nahihiya talaga ako. Parang wala akong mukhang iharap kay Ash eh. Bro, wala naman dito si Ash. Tsaka, chance mo na din to para makapag-isip-isip ka ng diskarte mo, paano mo siya mawi-win back, diba? Tama. Tara na. Tara na, ang sayo. Tara na. Tara na, may swimming pool dito. Swimming tayo, billiard. Tara. Kala ko ba mag-best friend tayo? Ouch na, best friend. Ano yan? Wala. Ibig kong sabihin, oh man, bestie. Pero bakit
bakit sinekreto mo lahat ng to? Nagpanggap kang mahirap, tapos may ganito ka palang rest house. Kahit sa akin, di mo malang kaya magpakatotoo. Hindi naman ako nagsinungaling. Hindi ko lang sinabi. Eh, ano ba talaga yung totoo sa'yo? Yung siya nakilala namin, or itong kaharap ko ngayon na senyorito? Kahit kailan, di ako nagkunwari sa kaibigan ko sa'yo. I mean, like, sa inyo, sa atin, tayo lahat. Baliktad pala tayo, no? Ako, nagpanggap akong mayaman. Kahit walang pambayad ng renta. Gusto mo bang malaman kung bakit ko pinili mabuhay ng simple? Bakit nga ba? Kinidnap kasi ako ng bata ko. Ano? Kinidnap ako ng bata ko. OMG! Wait! Sino nakidnap? May nakidnap? I heard that, Kena. You heard that? Guys, may nakidnap dito! Sino nakidnap? Kidnap. Pastel naman, oh! I don't know! Ayaw niyo sabihin eh. Magkakwento na ba ako? Ikaw? Pare, joke ba to? Grabe, pag ako nagsalita, joke agad. Ito, may pruweba ako. Lang. Legit? Ayan. Yan. Binayaran naman ni Dad yung ransom sa kidnappers, kaso, ayun, nagkaengkwentro sa pulis. Naipit kami sa gitna ng putukan. Tapos, tinamaan si Papa ng baril. Magmula nun, hindi na siya makalakad ng maayos. Sinisisi ko yung sarili ko na napilay siya. So, nung lumaki ako, sinabi ko sa dad ko na ayoko na ng ganito. Gusto ko ng normal na buhay. So, yun, pinadala niya ako sa Maka, sa aming kasambahay namin. Tapos working student ako. Kasi gusto ko makilala kung sino ako nang nakakilala sa akin. Wala, pera. Kasi yung perang yan, trauma lang yung dinulot sa akin eh. Napahamak lang ako ng perang yan. Why does my heart beat like a drum when you're around? Everything suddenly turned. Can Today is your mom's 5th death anniversary. Kaya lang kita pinuwi dito para ma-fulfill ko yung hiling sa akin ng mommy. Ano yun pa? That when you reach the right age, ay mas ensure na makakilala ka ng babae na makatutuwang mo sa buhay at sa pagmamanage ng farm at other businesses natin. Tumatanda na ako, anak. Pa, ako? Di ba parang masyado pa akong bata para dyan? Hindi mo naman pakakasalan agad. What I'm saying is, kilalanin mo muna. At hindi ka na mahirapan dahil kakilala mo na siya. Kaklase mo siya nung elementary ka sa Montessori. Elementary? Sino ba yan, pa? Last week ko lang ulit siya nakita. Matagal siya sa US with her family. Si Charlene. Charlene Esteban. Si Charlene? Yung laging nang-aaway sa akin ng elementary. Pa, sinaksak ako ng lapis doon sa likod. Mas maton pa sa akin yun, ayoko doon. Hi, Tito! Charlene?
No, but thank you. Charlene? Charlene. Hi, Tito Noel. Hello, Charlene? Oh, ba't parang nakakita ka ng multo, Sean? Dad, paano yun? Si Charlene na magiging Reyna Imperatriz sa Santa Cruzan. At ikaw, Sean, ang magiging escort niya. Dad, paano yun? Sean, be a gentleman. Remember your mom's wish. Charlene, ikaw nang bahala kay Sean. Meron akong kailangang puntang business sa Manila. Okay, baka Santa Cruzan na ang balik ko. I'll go ahead. Yes po, Tito. Sige po. Hi, sir. Hello. Opo, ako po sa Salve. Kamusta po kayo? So, how have you been? Okay naman. Hi. Ikaw? Okay. Okay naman. What happened? Okay ka lang, Shanti? Oo, okay lang ako. You want? Sure. Kahit ka. Hi guys. Si Charlene pala. Classmate ko ng elementary na sinaksak ako. At joke lang. Ibig sabihin, so dahil kay Dad, magkasama kami ngayon. Charlene, barkada ko pala. Hi. Hi mga ka-Ashley! Surprise hobby dito sa mansyon ng friend namin! Surprise! Hi! Wala man lang beso dyan. Ano ba? Hindi, parang hindi ko na-miss eh. Ash, anong ginagawa mo dito? Oo bakit hindi pa ako pwede dito? Hindi. Hindi naman sa ganun. Kaso ano? Kaso ano? Ay, sungat. Grabe naman. Hindi naman sinabi na napakalayo naman itong... Akala ko ba hindi ko kasama? Anong ginagawa mo dito? Yay! The more the merrier! Let's start the makeover. Anong makeover? Sa bintaning nakatungaw na sinag ng araw sa aking mukha. Sa dagat ay nais magpunta, magtampisaw kasama ang barkada. Magta-drive hanggang sa mabago, hahabulin ang araw kang sa pagtubo. Madam Charlene, I did it! Did what? I present to you, Sean! Woohoo! Palakpakan nga yan, Okay ba? Sorry, di ko sanay. Bagay sa'yo. Thank you. Siguro, mas bagay kung naka-push back ng konti yung hair mo. Everything suddenly turned and I am found. What does it mean when you look at me? I feel complete. Wow! Sino ba naman ang mag-aakala na napakagwapo naman pala ni Sean? Aba, look at the pictures! Talagang bagay na bagay kayo. Si Sean. Oh! Bakit mo naman hinide? Ayokong makita. Kinikilabutan ako.
What? What do you mean? Nandidiri ako kay Sean. Hindi ko matake na kailangan ko magkunwaring gusto ko siya. Ano ba? Come on! Ano bang ginagawa natin dito? Aba, itong makaangkla nga, makangiti, talagang makatitiki siya. Parang gustong-gusto mo na talaga siya. So, ano bang ginagawa natin dito? Well, I don't like him, but I love his money. At gusto ko ni Tito Noel for Sean. Nagkunwari akong sa US pa ako galing at nandun pa rin ang parents ko. Pero hindi niya alam. Naghihirap na yung family ko sa Manila. Kaya kailangan namin yung yaman nila. Ultimo pakisamahan ko si Sean para maihahon kami sa hirap. Okay. Now I catch it. Kaya ba tayo ang datingan na talagang yaman-yamanin? You you are a mangga. Huh? Manggagamit! You're so true. Isa kang manggagamit, okay? Kung yan lang ang paraan para makuha ko lahat, why not? Hello? What are you doing here? Ang ginagawa mo dito, nakikinig ka sa usapan natin ni Salve. Ha? What? Hindi. Wala ko narinig ah. Paglabas ko lang ng room, ayan, nakatayo kayo dyan, tapos pumunta ko dito. Why can't we just all get along? Let's be friends. Ha! Friends? Madami na akong friends. Nagbabawas na nga ako eh. And I feel like di ka belong sa circle ko. Let's go. Sa bintaning nakatungaw na sinat ng araw sa aking mukha. Sa dagat ay nais magpunta, magtampisaw kasama ang barkada. Magdadrive hanggang sa mata ko, hahabulin ang araw ko sa pagtubog, basta't magsama ka lang ng mata. Thank you. Thank you po. Sean, paano kaya kung di ka napadpad sa Maka? Ikaw pa rin kaya yung kilala kong Kengkoy? O katulad ka ng mga anak mayaman dyan na mata pobre? Grabe yan naman. Ano naman natanong yun? Tingin mo ba magkakagusto ka sa gaya ni Charlene? Kakagusto? Siguro. Wala pa naman nung nakikita sa kanya na hindi ko dapat magustuhan. Dahil ba pareho kayo ng estado sa buhay? Tinitingnan mo kung mayaman o mahirap yung tao. Alam mo yun. Ayaw ko lang kapag tinagamit ako kasi dahil sa kung ano meron ako. Can't stop thinking of ways to hold your hand. Thank you. Ayoko na, Nay. Ang usapan natin, si Sean lang yung titiisin ko dito. Kasama niya pala yung isang batalyon yung jolog sa mga kaibigan. Binubwisit pa ako nung isa. Please, ibang mayaman na lang yung targetin natin. Sige, Nay. Isang araw pa. Ang sabi naman sa akin ni Tito Noel, pag nagustuhan ako ni Sean, ipapasok niya ako sa business nila. Tsaka ko na sila nanakawan pag buo na yung tiwala nila sa akin. Mukha namang patay na sa akin yung si Sean. Shanti? This time, narinig ko ng lahat. Ginagamit mo lang si Sean at yung tatay niya.
Inaabuso mo yung kabaitan nila. Kabaitan? More like pagkauto-uto. At huwag kang magsalita na parang ako lang yung manggagamit dito. Lahat kayong mga hampas lupa niyang mga kaibigan, mga linta! Ano nagsasabi mo dyan? Ano nangyayari dito? Sean, narinig ko si Charlene. Ginagamit ka lang niya para makuha yung loob ng tatay mo. Para makapasok siya sa negosyo niyo. Ano? Sean, pag nangyari yun, peperahan ka lang niya. Pera lang ang habol niya sa'yo, Sean. Sean, alam ko kung bakit ako sinisiraan ni Shanti. Kasi may gusto siya sa'yo. Ha? At alam na alam niya kung paano tayo guguluhin. Alam niya yung trauma mo about sa kidnapping sa'yo before nung bata ka, di ba? At nagalit ka sa mga taong pera lang yung habol sa'yo. Kaya yun yung ginagamit yung bala against me now. Shanti, pinakasamahan ko kayo ng maayos. Lalo na ikaw. Bakit mo ko binabaliktad? Aminin mo na, Shanti. Ikaw yung totoong mahirap, kaya ikaw yung may habol sa yaman ni Sean. Hoy, hindi totoo yan. Manggagamit ka na nga. Sinungaling ka pa. Sinungaling? Hindi ako sinungaling! Bakit ba ba? Tama na yan! Oh my gosh! Stop hurting my friend! Aba! Tama na yan! Ano ba? Ba't di nyo kaya maging masaya para sa akin, ha? Finally, may nakita akong babae na nag-interest sa akin. Sean, akala ko mag-best friend tayo. Pero baka hindi mo talaga ako ganun kakilala. Para hindi ako paniwalaan. Shanti. Ana? Tama na. Okay ka lang? Ganda mo. Grabe. Woohoo! Hi, Tito. As promised, super okay po kami ni Sean. Sobrang magkasundo po kami. Lalo na siguro pag kami na yung nag-handle ng family business at pinagkatiwalaan niyo na po ako ng posisyon sa company. Wala kang lugar sa business ko. Wala ka ring lugar sa pamilya ko. What do you mean po, Tito? Well, I don't like him, but I love his money. At gusto ko ni Tito Noel for Sean. Kaya kailangan namin yung yaman nila. Ultimo, pakisamahan ko si Sean para maihamin kami sa hirap. Habang minatitir pa akong pasensya, you get out of my property. Now! Hindi totoo ba yan? Kung nagawa sa akin to. Mayaman ka lang kaya madaming lumalapit sa'yo. Diyan ka nagkakamali. Iya. Hindi lahat ng tao katulad mo. Minahal si Sean ng mga kaibigan niya kahit hindi nila alam na mayaman siya. Now, leave. Sir? Bye-bye.
Alam mo, galit ako sa pera. Kasi yung dahilan ba't nalagay ako sa pahamak ko. Pati yung rason bakit napilay si Dad. Tapos ngayon, akala ko may nakagusto sa akin. Tapos ayun, pera lang pala yung habol sa akin ulit. Akala ko may naggusto sa akin. Kahit ganito, okay ko, patawa. Pero wala eh. Magkakagusto kaya sa akin dahil sa kung sino ako at hindi dahil kung anong meron ako. Ako? Why does my heart beat like a drum? Gusto na kita. Kahit nung nakakatawa ka lang. Bilang kaibigan. Bilang kaibigan. Pero, we can still get to know each other better naman, di ba? Is this love? Or is it just infatuation? This is not infatuation. Or is it just infatuation? Ano ba nangyayari? Bakit hindi pa rin tayo umalis? Hatid na ba kita sa inyo? Hindi na. Kaya ko na umuwi mag-isa. Oh, basta. Ayos bro ah. Hey! Oh, nangyari? Asa yung partner mo? Oo nga pala yung partner ko. Shh! Wait lang. Wait lang kayo dyan! Hindi ko nakalimutan, man. Wait lang. Okay. Ayan yung partner ko, pare. Ang cute nyo! Sobrang bagay. Bagay kayo. Bagay. Pero mamaya natin pag-usapan pagkatapos ng prosesyon, okay? Okay ba? Hindi na? Yes. Why does my heart beat like a drum? Everything's suddenly turned. Na-fall na sila sa isda. Minsan, mas madali talagang magtago sa maskara. Sa tawa, sa yabang, sa kulit kasama ang barkada. Kahit panandalian lang, nakakalimot tayo sa bigat ng pinagdaraanan. Pero darating ang oras na kailangan nating bitawan ang pagpapanggap at buong tapang na harapin ang mga pagsubok sa buhay. Kasama ang mga kaibigang nakakakita at tumatanggap sa totoong tayo.